nanghaharas o naninira sa'yo online o sa social media katulad ng Facebook, Twitter at Messenger? O di naman kaya nagpapakalat ng kung ano-anong nakakasira sa iyong puri o reputasyon sa pamamagitan ng text message o di kaya email? Alamin sa video na ito kung ano ang mga dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong karapatan. Ang una mong dapat gawin ay i-secure ang ebidensya. So, screenshot mo ang mga mapanirang messages, text messages, images, emails, o anumang mapanirang post or content sa social media na tungkol sa'yo at isave ito sa isang device na tulad ng flash drive and then i-print ang mga screenshots. Pangalawa, kung kilala mo kung sino ang nangaharas o naninira sa iyo, kumprontahin mo at usapin mo na maayos. Magdiman ka na alisin sa social media ang anumang pampanirang post tungkol sa iyo at sabihin tigilan ang kanyang ginagawa. Samantalang kung hindi epektibo ang inyong pag-uusap, maaari mong ipablotter o i-report sa barangay kung saan nakatira ang naninira sa iyo o nangaharas sa iyo upang mapag-usapan ninyo ang issue sa harap ng lupon ng tagapagmayapa o lupon ng tagapagkasundo ng barangay. Kung ang offender naman ay iyong kaklase o katrabaho, ang mainam na gawin ay i-report ang insidente ng harassment o paninirang puri sa inyong advisor or immediate superior or supervisor para sa kaukulang aksyon. Ang sunod na maaaring gawin ay mag-report or magpa-blotter sa otoridad katulad ng PNP or Philippine National Police at NBI or National Bureau of Investigation. So, ang blotter, report, or certification ay magsisilbing documentary evidence kung sakaling ikaw ay magsasampa ng kaso. Ang sunod na hakbang ay pumunta ka sa isang abogado upang humingi ng legal advice. Maaari kang mag-request na padalhan ng offender ng legal demand letter na magsisilbing warning na para sa offender na tigilan ang kanyang ginagawa o bawiin o i-delete sa social media ang kanyang mapanirang post tungkol sa iyo. Ang legal demand letter din ay magsisilbing last warning sa offender na kung hindi siya titigil sa kanyang ginagawa, ay magsasampa ka na ng kaso sa kanya. Kung ang lahat ng aking nabanggit ay hindi epektibo, maaari ka nang magsampa ng kaso. Nararapat na ihanda mo ang iyong sarili sa lahat ng aspeto para sa prosesong legal at sa labanan sa korte. At yan na po ang ating usapang legal ngayong araw. Ako po si Attorney MJ Moran at lagi po natin tatandaan ang kasabihang your rights end when the rights of others begin.